Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, good day. It's me again, Kuya E. Yes po, ako ulit ito si Marky. Thank you so much Kuya E sa pagbasa ng kwento na pinamagatang Pangmamaliit kay Marky. And thank you din sa mga nag-comment at nagbigay ng advice sa akin. Kuya E, may naalala po ako at gusto kong idagdag ito sa kwento ko before and after nangyari yung panghusga ni X at dun sa mga gumamit ng dummy account. Sana Kuya E, bigyan mo pa ako ng pagkakataon na ibahagi ito. Grabe din yung impact nito sa buhay ko hanggang ngayon, kaso nakalimutan ko yung istorya. Umpisahan ko na po Kuya E, bago nangyari yung panghusga sa akin. One time, nag-check ako noon sa mga nag-message sa number ko. Nag-view at binasa ko lahat ng mga messages. May message akong nabasa na nagbigay sa akin ng curiosity. Kaya napamessage ako doon ng hi, good day. Kilala mo ba ako? Puro kasi tula at poem at patungkol sa pag-ibig or para bang manliligaw. Nanliligaw yung message niya doon. Base doon, araw-araw niya yung ginagawa. At yung mga message na yon sinesend sa akin. Year 2020 to 2021 at nabasa ko yon kung hindi ako nagkakamali Kuya E, last week of January 2022. Then after that, balik ulit sa trabaho. Ilang araw ang nakalipas nang may natanggap akong message na galing dun sa guy na yon. Ito yung message ng guy sa akin. Hello, good morning. Sino po sila? After that, nireplyan ko siya at nagpakilala ko. Maya't maya ay biglang may tumawag sa akin at maya-maya. At pagsagot ko, agad ko siyang tinanong kung sino ito. Wala kasing pangalan na nakalagay. Nagpakilala kaming dalawa at hiningi namin yung FB account sa isa't isa. Ako unang nag-message sa kanya at pagkasend ng message ko, nagulat ako kasi may conversation na pala kami dati hanggang sa nag-backread ako at doon nagulat ako kasi nga nanliligaw pala siya sa akin dati. Naging ka-MU pala kami dati. Bago ko nakilala at naging kami ni Sam. Itong guy na to Kuya E, ito yung nilalapitan ko tuwing may problema ako. Sinasabihan ko siya lahat ng nangyayari sa buong araw hanggang sa tuloy-tuloy na yung chat namin ng guy na yon. Naitago na lang natin sa pangalang Makoy. Si Makoy po, Kuya E, 25 years old, 5'5 yung height, at yun nga Kuya E, napaka-caring niya sa akin. Tapos pinaparamdam niya sa akin na mahal niya ako. Importante ako sa kanya at walang araw na hindi kami nag-uusap sa cellphone. Hanggang sa dumating yung time na yung nilalait ako at pinagsasalitaan ako ng masasakit. Inahapunan tumawag si Makoy sa akin at pinag-usapan namin yung tungkol sa comment at napaiyak ako noon. Sinabi ko sa kanya na gusto ko nang umalis sa lugar namin. Ayaw ko na rito. Gusto ko ibang environment naman. Sabi niya sa akin, gusto mo ba dito sa Makati? Sabi ko, tsaka na kung may pera na ako. Ito ang sinabi niya sa akin Kuya E. Ako na ang bahala sa pamasahe mo sa isang kondisyon. Dapat magpakabait ka dito sa akin. Last week of February Kuya E, sinabi niya sa akin, nag-book na ako. Kaso sa second week ng March pa yung flight mo kasi yun yung pinakamura. Nag-agree na po ako noon Kuya E at tuloy-tuloy pa rin naman ang conversation namin. Palagi niya akong kinocomfort at kinakumusta kaya nakampante ako na okay siya. Buwan ng Marso Kuya E, one day before my flight, araw ng Huwebes andun na ako sa Tacloban kasi nga malayo yung Tacloban sa amin. 3 to 4 hours yung biyahe tapos magsasakay pa ng tricycle papuntang airport. Kaya ako inagahan Kuya E kasi nga Friday ng alas 7 ng umaga yung flight. Doon na lang din ako natulog sa waiting area at may nakausap ako na magpamilya. Same pala kami ng flight. Kinabukasan mga 5 AM gising na ako para mag-prepare. 7 AM flight na namin. Ito na nga Kuya E, after 2 hours mahigit nasa terminal na kami ng Maynila. Kinabahan kasi nga first time ko sa Manila at sumakay ng escalator.
Naglalakad na ako nun Kuya E nang may nakita akong babae na nahihirapan kasi nga may bitbit din siyang bata tapos bag kaya sabi ko, tutulungan na po kita ate. Paglingon ni ate napasmile na lang ako kasi siya pala yung nakausap ko doon sa airport ng Tacloban. Dito, napart ako natawa sa sarili ko Kuya E. Nung pagbaba namin sa may hagdanan tsaka escalator, pinili ko yung escalator kasi nga mabigat din yung dala ko noon. One step pa lang ako Kuya E, bumalik agad ako tapos nabanggo ko pa yung isang lalaki. Sabi ko, dito na lang ako sa hagdanan. Adto na lang ko sa hagdanan oy naglisod-lisod raman ko. Bisaya muna tayo Kuya E. Gusto ko rin marinig ang boses mo na magbibisaya. Kung tama yung sinabi ko. Kaya ayun, pagdating ko sa exit, binigay ko na yung bag dun sa babae. Maya-maya'y tumawag si Makoy sa akin. Sinabi niya, saan ako banda? Kaya sinabi ko sa kanya. Sa wakas, Kuya E, nakita na kami. Pero pagod na pagod ako noon kasi mabigat din yung bag ko. Makalipas ang ilang oras, Kuya E, diretso na kami sa palengke. Bumili kami ng prutas at kung ano-ano pa. Tapos noon, pinapadala niya sa akin. Dun ako na turn up kay Makoy, Kuya E. Alam naman ni Makoy na pagod at puyat ako. Tapos bigat pa ng dinadala kong bag pero ako pa rin ang pinapadala ng mga binili niya. Kaya no choice ako noon Kuya E. Hindi ako pwedeng magreklamo kaya dinala ko yon hanggang sa bahay niya. Yun na nga Kuya E, wala pa akong problema noon. Nag-uusap na kami tapos may kasunduan na ganun dapat magpretend daw kami na magpinsan. Okay lang naman sa akin Kuya E. Ang importante, safe ako. Okay naman doon Kuya E kasi nga hindi madadamot sa pagkain. Sabado ng gabi Kuya E, niyaya ako ni Makoy na magsimba sa linggo. Umayag ako kasi iniisip ko na banding din namin yun. Walang nangyari sa amin ni Makoy Kuya E kahit kiss lang, walang hug. Meron, hanggang hug meron. Ganun lang. Kinaumagahan, nagsimba na kami ni Makoy tapos pinakilala niya ako. Si Makoy pala Kuya E isang membro ng choir sa kanilang simbahan. Pagkatapos namin magsimba, may sinabi si Makoy sa akin. Sabi niya, Marky, uwi ka na lang sa March 30 kasi pupunta kami sa Baguio. Kasi may activities kaming gagawin doon kasama ang ka-team work ko. Tapos sabi ko sa kanya na doon na lang ako kila ate malapit sa Cubao. Sabi niya, sige, may ate ka pala dito, doon ka na lang. Tapos bibigyan na lang din kita sa sahod ko ng allowance mo para may panggastos ka doon. Tumango na lang din ako. Kinagabihan, patulog na kami ni Makoy nang inopen niya yung cellphone niya at may pinindot siyang apps Kuya E, which is yung Glued at Grindr. Sabay? Di mo na ako umimik noon Kuya E, doon na ako nagumpisang magduda sa kanya. Pinalampas ko lang. Alam mo na yun, hindi ko sinabi sa kanya na alam ko yung apps na yun. Martes ng umaga, nagpapahinga na si Makoy. Tapos maya-maya kinausap niya ako. Sabi niya na Marky, pwede sa Thursday ka na lang pumunta doon sa ate mo kasi pupunta daw si nanay dito sa bahay eh. Kaya sinabi ko, sige po. Kinagabihan Kuya E, galing siya sa work noon kaya nagpahinga siya saglit at nag-cellphone ako noon. Nakahiga while watching movie din, maya-maya naligo si Makoy at iniwan niya yung cellphone niyang naka-open at naka-charge. Di ko sana yun gagalawin, kaso nga lang para talagang may tumulak sa akin na tignan yung pagkakahawak ko. Naka-open pa lang messenger niya kaya dali-dali kong kinuha at binasa yung mga nag-chat sa kanya. Tapos may isang guy Kuya E na umagaw sa akin ng pansin, kaya binasa ko yung convo nila at may nabasa ako doon na nagpapaiyak sa akin. Sabi doon ni Makoy na kailan ka ba kasi pupunta dito? Kaya binalik ko na lang yung phone kung saan nakapwesto. At sinabi ko sa sarili ko na kaya pala nagmamadali siyang paalisin ako kasi may iba palang reason. Paglabas ni Makoy, nakita niya akong umiyak pero wala siyang pakisakin para bang walang nangyari. Wala siyang ginawa. Kaya napag-isipan ko na gumamit ng Glued at Grindr at may nakilala akong isang guy na itago na lang natin sa pangalang Dom. Si Dom Kuya E, 30 years old, gwapo at macho. Nag-video call din kasi kami. Nagtatanong si Sam if bago lang ba ako.
Sabi ko, opo, nakitira lang ako sa pinsan ko, which is si Makoy nga Kuya E. Dami niyang tanong sa akin. Nag-umpisa ang lahat Kuya E nung nalaman niyang bi din ako. Ano ba, Dom or Sam? Okay, kaya oo sabi, dami niyang sinabi sa akin Kuya E. Dami ding tanong kagaya ng may nangyari na ba sa amin? Posible daw na wala kasi iba na daw sa panahon na yun. Doon ko naranasan yung pagbabalackmail niya sa akin Kuya E. Gumagawa siya ng kwento na ikakasira ko. At nagchat pa siya sa GC kung may nakakilala ba sa akin. Sunod-sunod yung paninira niya sa akin Kuya E. Kesyo ganito raw ako. Gumagawa ng skandal at may naka-SEX. Kaya doon na ako na-alarma Kuya E. Di ko na alam kung anong dapat kong gawin. First time na nangyari yun sa akin kaya kinahapunan, sinabi ko kay Makoy na ihatid ako sa Cubao kasi gusto ko ring makita sina ate. Kaya habang nagbiyahe kami, sabi niya, yung allowance mo Marky, papadala ko na lang sa'yo sa sahod ko. Kala ko okay na ang lahat pero hindi pa pala. Si Dom. Kuya E, tawag siya ng tawag tapos text ng text kaya hindi ako mapalagay na dito na ako may Dom may Sam. Takot na akong lumabas, takot ako sa mga tao, wala akong mahirap dito sa kila ate. Iniisip ko kasi na baka kumalat na ganun. Hanggang sa umuwi ako ng Leyte. Text pa rin siya ng text sa akin gamit ang ibang number kasi nakablock na siya. Nakablock na yung number niya. Lagpas 1 buwan niya akong binablockmail Kuya E. 3 months ago Kuya E nagka-jowa ako. At niligal ko sa pamilya ko. Kaso nga lang, 1 year and 8 months lang nag-uusap din kami ng maayos. Kesyo ginusto niya daw na magbago kaya pinalaya ko na lang. Mahal na mahal ko yun eh, kaya lahat gagawin ko para sa kaligayahan niya. February 2024 Kuya E, pumunta ako sa Manila para maghanap ako ng trabaho kasi sa pagkakaalam ko maraming oportunidad dito sa Maynila year 2024 Doon ako tumuloy sa Antipolo. Kasi yan yung usapan namin ni Papa na doon na lang muna ako sa pinsan ko kasi tutulungan ako makapasok. Ang gulo na storya mo, dami mong pasikot-sikot. Sa factory kaya pumunta ako doon. Akala ko Kuya E naging okay yung buhay ko doon pero nagkakamali ako. One night Kuya E niyaya ako ng uncle ko at ng pinsan ko na mag-inuman. Kaya nakisama na lang ako sa kanila dahil nga nakitira lang ako. Nag-inuman na nga kami nang mapatanong si uncle sa akin ng Marky. Lalaki ka ba talaga? Nagulat ako sa tanong niya, Kuya E, kaya napatigil ako at nautal-utal sa pagsagot. Sabi ko na opo, uncle, bakit po pala natanong? Ito ang sabi niya sa akin, ayaw ko ng bakla Marky o si Lahis at saka sabi ko bakit uncle? Hanggang sa nagkwentuhan sila about sa mga karanasan nila kaya ayaw nila ng bakla dahil pinagsamantalahan pala sila. Pati sa tomboy ayaw din nila. Na-depress at nagka-insomnia ako Kuya E. Laging nasa utak ko yung pakamatay na naman. Hanggang sa hindi ko na kinakaya, kaya umalis ako doon at pumunta. Laging ganun, ano ba yun? Na-depress ka lang, sinabihan ka lang ng ganun. At pumunta sa QC. Dito ko din naranasan yung mga bagay na ayaw kong maranasan. Madami kong in-applyan na trabaho Kuya E. Nag-try din ako sa Petron. Kala ko makapagtrabaho na ako kasi nga si Bayaw yung nagpapasok sa akin pero mali pala ako. Hindi lahat ng may backer ay makapasok agad sa trabaho. Dito na nag-umpisa na maabutan ako na madaling araw. Kakaisip kung paano ang gagawin ko o paano para makapagtrabaho. Hanggang sa may nagalok sa akin ng trabaho sa isang bisexual din. Papasok niya raw ako sa isang hotel. Kasi based sa resume ko, sabi niya pasado daw ako kasi nga may experience na raw ako. Sa pagpapakilala niya sa akin, isa daw siyang manager sa hotel at itago na lang natin siya sa pangalang Rico. Sabi ni Rico Kuya E na kailangan ko raw makipag-meet up sa kanya for interview at para kunin niya yung resume ko. Ako naman naatat, makahanap ng trabaho at makatulong sa pamilya kaya grab the opportunity na agad. That time wala akong pera kaya nilakad ko na lang papunta sa bahay niya. Kahit ang init-init ng panahon, pumunta agad ako para makapag-usap kami about sa mga
gagawin ko. Nung andun na kami sa bahay niya, Kuya E, nung una nag-uusap at tinatanong niya ako hanggang sa sinabi niya na, Marky, willing ka bang magtrabaho sa hotel? Sabi ko, opo sir. Hanggang sa may isang bagay siyang pinagawa sa akin. Ang sabi niya, gawin mo muna natin to bago kita i-hire. No choice ako Kuya E, at na talaga ako na makapagtrabaho kasi sunod-sunod na yung problema. Kaya ayun Kuya E, pagkatapos namin, sabi niya sa akin na may isang interview pa daw, which is yung pinaka-head talaga nila sa hotel. Hanggang ngayon Kuya E, wala pa ring tawag, 1 buwan na. Kaya napasabi ako sa sarili ko na SEX lang siguro yung gusto ng taong yun. Naiiyak ako Kuya E sa estado ng buhay ko. Hindi ko na alam ang gagawin. Doon din sa kuya-kuyahan ko, inabuso din ako at sinaktan. Sabi niya kasi, tutulungan niya raw ako pero iba yung ginawa niya. Sinapak ako sa muka at sa katawan ko, pinagmumura. Kaya kinagabihan, di ako makatulog kasi di pala ako safe doon. Hanggang sa pinasok ako sa isang maliit na kainan. Ang pasok ko doon, 3 p.m. to 4 a.m. Maliit lang ang sahod ko Kuya E. 1 araw, tapos 300 isang araw, tapos puyat pa. Ilang araw lang umalis ako doon. Kuya E, di kaya yung puyat, parang may puputok sa utak ko. Pagkatapos, after 1 week Kuya E, nagboy din ako sa palengke. Kaso hindi ko gusto yung ugali ng amo ko. Para bang hawak niya ang buhay ko. Papahiyain ka talaga sa maraming tao, walang awa. Awa, sigaw-sigawan. Meron, ang liit-liit pa ng sahod. 200 isang araw tapos magbubuhat pa ng 25 na kilo na bigas. Depende kapag may order. Kaya 1 araw lang ako doon. Hanggang ngayon, wala pa rin akong trabaho. Nag-uusap sila mama at si papa if ever na wala pa rin akong work this month. Pauwi na ako sa Leyte. Ginawa ko na lahat na makakaya ko Kuya E. Kahit na nagpagamit na ako para lang ipasok sa trabaho. Now, I'm currently looking for a job. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko Kuya E. Di advice naman po dyan mga kuya if ano ang dapat kong gawin. God bless you Kuya E and keep safe palagi. Yung mga pangyayari sa buhay mo parang sunod-sunod no, parang to the fact na parang hindi ko alam kung maawa ako sa iyo o mainis ako sa mga nangyari, pero ganun lang talaga yung buhay. Alam mo naman yung buhay talaga, sobrang hirap talaga ng mga pangyayari. Siguro yung kung humingi ka sa akin ng advice, siguro ang isipin mo lang ay yung kahit na mahirap yung buhay, halimbawa sa probinsya, baka naman may mahanap ka doon na trabaho kasi kung dito lang din sa Maynila o pupunta ka na Maynila tapos maliit na sahod o hindi mo tatanggapin yung mga maliliit na sahod, lagi mong iisipin na sobrang hirap ng mga buhay, better mag-stay ka na lang sa province, diba? Kasi mahirap naman talaga na mag-i-stay ka sa Manila tapos lahat na lang ang mangyayari sa iyo ay hindi maganda. So doon ka na lang sa inyo sa probinsya at makakahingi ka ng tulong sa pamilya mo, ganun. Tapos maghanap ka ng trabaho na kung ano ba talaga yung gusto mong trabaho. Do mahirap kasi 'di ba, halimbawa kung hindi ka naman nakapag-aral talaga, syempre dapat magtiis ka sa mga trabaho na magiging mapapasukan mo. Muli, maraming salamat sa iyo. Ito yung talaga yung para kinikwento mo to. Tapos parang hindi ko na siya naintindihan kasi kailangan ko ba bang balikan yung nakalipas mong story do, pinaalala mo kung ano yung title ng story mo, no. Yun lang yung mahirap talaga kapag sumulat ka tapos matagal yung update. Pero sana ay maging maayos na yung buhay mo. So much better siguro bumalik ka na lang ng province. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.